Hi guys! Narito na ang karugtong ng ating kwento. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakapag-update dahil busy po ako kahapon at pagod na pagod. Heart Never Lie, Chapter 7. Jake and Angeline's Wedding. The celebration still going on kahit gabi na. Kanina pa napapansin ni Arian na parang hindi mapakali si Norman. Are you alright? Tanong niya rito. Yeah. Maikli nitong tugon. It seems like something's bothering you. Wala. I'm just tired. Kung ganun, umuwi na tayo. No, I'm okay. Nakakahiya naman kay Jake. Okay. Iba ang pakiramdam niya dahil kanina pa ito abala sa cellphone nito. Kinakabahan siya lalo sa mga kilos nito at nagpaparamdam sa kanya na mayroon siyang malalaman. Kailangan lang niya na ihanda ang sarili sa kung anuman ang bagay na pinagkakaabalahan nito at tinatago sa kanya. Ilang oras pa ang lumipas bago sila nagpaalam sa mga bagong kasal. Aalis din naman ang mga ito for their honeymoon. Maya-maya ay lulan na sila ng sasakyan pa uwi. Tahimik silang dalawa. Hanggang sa nakauwi sila ay hindi pa rin sila nag-usap. Naunang nag-shower si Norman, pagkatapos ay si Arian naman. Paglabas niya ng shower room ay tulog na si Norman at bahagya ng humihili. She took the chance to open his mobile na nakapatong sa bedside table na dati-dati ay laging nakatago. Siguro ay nakalimutan niya yon dahil antok na. Pikit mata niyang binuksan yon hoping na walang passcode. Nabigo siyang mabuksan yon dahil may passcode nga. Ibabalik na sana niya yon nang biglang may lumitaw na text message. Huwag mong kalimutang check up ko bukas. Laman ng mensahe sa screen. Numero lang yon. Dinagundong ng kaba ang kanyang dibdib at nagsimula ng manginig ang mga kamay ni Arian. Iyon na nga ba ang pinagkakabalahan nito lagi? Halos 3 buwan siyang nagpigil. Ngayong tapos na ang kasal at ang iba pa niyang project ay mayroon na siyang pagkakataong alamin at hanapan ng kasagutan ang mga katanungang bumabagabag sa kanya. Hindi pa man niya alam kung ano ang totoo sa likod ng mensahe na yon, ay nanginginig na siya. How much more kung tama ang nararamdaman niya na hindi naman malayong mangyari. Huminga siya ng malalim to calm herself. Ibinaba na niya ang cellphone ni Norman at pumunta na siya sa pwesto niyang higaan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, subalit ayaw makisama ng kanyang diwa. Hanggang sa isang pasya ang nabuo sa kanyang isipan at gagawin niya yon kinabukasan. Nakatulugan na lamang ni Arian ang mga plano na nabuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, nauna siyang nagising kaysa kay Norman. Minadali niyang mag-ayos at maagang umalis. Senyorita, ang aga mo ngayon na. Puna ng mayordoma. Manang, may aasikasuhin akong importante. Pakisabi na lang sa asawa ko kapag hinanap niya ako. As if naman, mag-aabala yung hanapin ako. Bawi ng isip ni Arian. Isasagawa niya ang kanyang plano sa araw na ito mismo. Umalis siya ng bahay sakay ng kanyang kotse. Pero iniwan niya yon sa car wash at umukupa siya ng sasakyan. Iyon ang kanyang plano upang hindi mahalata ni Norman na nakasunod siya rito. Sa kabilang kanto, kung saan dadaan ang palabas sa subdivision, ay nakaparking ang Grab. Manong, sundan mo kahit saan magpunta. Babayaran po kita ng tama. Utos ni Arian sa driver. Opo, ma'am. Magalang na ani ng driver. Panay ang hugot ni Arian ng hininga dahil sobrang kabado. Pero kailangan niyang pakalmahin ang sarili. Sinundan nila ang sasakyan ni Norman hanggang sa opisina
at pag-alis nito ng bandang 10:00 ng umaga. Sa isang apartment ito huminto pagkagaling sa opisina at mula sa maliit na gate ay nakita niyang lumabas ang isang babae. Kuyom ni Arian ang kanyang mga palad. Lalo na nang makita niyang umibis si Norman at inalalayan pa ang babae papasok ng kotse. And the fact na sa tabi pa talaga niya, sa passenger seat, which should only belong to her. Manong, sundan mo ulit. Utos ni Arian na pigil ang kanyang mga luha at pilit pinapatatag ang boses. She wears her sunglasses to hide those tears na kumawala mula sa kanyang mga mata. No, you can cry now, Yan. Pag-alos sa kanyang sarili. Sa isang pribadong klinika huminto si Norman. Doon ay nagkaroon na siya ng pagkakataon kunan ng litrato ang mga ito. Saka pa lamang niya napansin na OBGYN ang klinik na yon. Buntis ang babae? Sa isip niya, hindi naman kasi niya makita yon ng malinaw, kaya hindi siya sigurado at sisiguraduhin niya yon mamaya. Inintay muli nilang lumabas ang dalawa. Halos kalahating oras rin bago niya muling namataan ang mga ito. Sa kabilang banda, Narinig mo ang sinabi ng doktor. You should follow. ani Norman sa babaeng kasama nito. Oo. Ayokong may mangyaring masama sa anak ko. Kaya lahat ng kailangan mo sa pagbubuntis, I'll provide. Thank you. Hayaan mo. Aalagaan ko ang baby natin. Damn, Jackie. Nasambit ni Norman. Sorry. Hinging paumanhin ng babae. Be careful with the words you utter. Tumango ito. Parang kanina pa nakasunod sa atin yung kotse na yan. Ani ng babae. Ang tinutukoy, ang grab kung saan nakasakay si Arian. Inaninag naman ni Norman kung sino ang nasa loob ng sasakyan mula sa side mirror. Subalit, isang lalaki lang ang nakikita niya. At iyon ay ang driver. Don't mind it. Just a grab. Saad nito, saka itinuon ang pansin sa pagmamaneho. Inihatid niya si Jackie sa apartment. Hindi ka muna ba papasok? Alok ng babae. Hindi na. May aasikasuhin pa akong importante. Sige, ingat na lang. Salamat. Pagpasok ni Jackie ay umalis na rin siya. Patingin-tingin siya sa side mirror upang tingnan kung may sumusunod pa rin sa kanya, katulad ng nahalata ng babae kanina, pero wala na yon. Arian got back to the car wash where she left her car. Binayaran niya ng sobra-sobra ang grab driver. She's driving her car now along the road that leads to Makati. Hindi magtatapos ang araw na ito na hindi niya malalaman ang lahat. Puno ng galit at hinanakit ang kanyang dibdib. Subalit, kailangan niyang maging mahinahon. Masakit. Sobrang sakit yon sa kanya. Kinakabahan siya habang papalapit sa apartment. Humugot siya ng malalim na buntong hininga at saka umibis. Sa maliit na gate ay mayroong doorbell. Lakas loob niyang pinindot iyon. Maya-maya ay narinig niya ang pagbukas ng pinto. Tanaw niya ang papalapit na babae sa gate at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang tiyan nitong may kaunti ng umbok. Ano po yon? Tanong ng babae kay Arian. Hi. Kapatid ko si Norman. Saad niya sa babae na sinamahan ng peking ngiti at pinilit wag mabulol. Ha? Ganun po ba? Pasok ka po. Nangangatog ang mga tuhod ni Arian. Ako po pala si Jackie.
Ikaw po, anong pangalan mo? Norian. Pakilala ni Arian. Halika sa loob, mainit dito eh. Anyaya muli ng babae. Sumunod siya rito kahit naghi-hysterical na siya sa galit at sa sakit na kanyang nararamdaman. Maupo ka. Alok nito. So, kumusta naman kayo ng kapatid ko? Ayos naman po kami. Ito, 2 buwan lang anak niya sa tiyan ko. Aba, ang bruha. Feel na feel ang pagsagot. Nasabi nga niya. Pero, alam mo bang may asawa siya? Ha? Oo. Ang sabi ni Norman, hindi raw magkakaanak ang asawa niya. Sunod-sunod ang kanyang paglunok at pigil na pigil huwag maiyak. Nag-iinit ang mukha ni Arian at pakiramdam niya ay pulang-pula na. Ayos ka lang ba? Tanong ni Jackie. Siguro nahalata nito ang pamumula ng kanyang pisngi at panginginig ng kanyang mga kamay. Oo, maikli niyang tugon. Ay, teka, picture tayo nang maipakita ko kay Norman. Pumayag si Arian. This is it. Iyon ang plano niya, ang magkaroon ng litrato kasama ng babae. At umayon ang pagkakataon na ito na mismo ang nagyaya. Hindi na siya makatagal. Kailangan na niyang pakawalan ang kanyang mga luha upang gumaan ang kanyang dibdib. Nagpaalam na siya kay Jackie. She's driving with those tears that keep falling from her eyes. Natagpuan ni Arian ang sarili sa Chinese cemetery, sa harapan ng puntod ni Jam. Pagkatapos doon ay umuwi siya sa kanyang mga magulang at nataon na wala roon ang kanyang mga magulang. Kaya ang kapatid niya ang nakausap niya. Si Arlene lamang ang tanging mapagsasabihan niya ng lahat at kailangan niyang ilabas iyon dahil mas pinapasama pa ng bagay na yon ang kanyang pakiramdam. Dahil sa totoo lang ay ilang araw nang mabigat. Kinagabihan, hindi mapakali si Norman. Hindi niya alam kung paano sisimulang magpaliwanag kay Arian kung ano ang una niyang sasabihin. Paroot pa rito ang lakad niya habang hinihintay ang asawa. Hindi siya makamaniwalang nagkita si Jackie at ang kanyang asawa. At ganon ang ginawa nito, ang magpakilalang kapatid niya. Wow, himala! Maagang umuwi ang asawa ko. Ay, mali yata ako ng bigkas. Sarkastikong wika ni Arian. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? So, may pakialam ka na ngayon sa akin? Kumusta naman yung mag-ina mo? Hindi na napigilan ni Arian ang damdamin. Sobrang sakit na ng dibdib niya. Yan. Akala mo ba hindi masakit, ha? Kahit hindi mo ako mahal, masakit pa rin. Sana hiningi mo muna ang kalayaan mo bago mo yon ginawa. Norman, oo, nagpakasal tayo dahil sa hiling ni Jam. But I don't deserve this pain. Listen to me, please. Wala akong papakinggan mula sa iyo. Expect a summon for annulment one of these coming days. Ano? You heard me. Why? Arian, please, listen to me. Enough! Alam ko namang kulang ako eh. Hindi mo na yun kailangang isampal sa pagmumukha ko. It's not that way yan. Ani Norman na pilit lumalapit pero lumalayo si Arian. Huwag mo akong hahawakan. Singhal niya. Makinig ka naman ho.
hindi kakayanin ng konsensya kong lumaki ang bata na hindi ka kasama. I will set you free. Pagkasabi nito'y nagtatagbo paakyat sa hagdan habang umiiyak. Lumipas ang 1 linggo. Isinubsob ni Arian ang sarili sa trabaho. Ngunit naroon pa rin ang sakit. Hindi na sila gaanong nagkikitang mag-asawa dahil sa bakanteng kwarto na siya natutulog. Isang tawag ang umagaw sa kanyang atensyon. A call from her lawyer. Ayon dito'y nakarating na kay Norman ang summon. Napapikit siya ng mariin nang makaramdam ng pagkahilo. Marahil ay dala ng pagod at puyat sa kakaiyak. Walang maayos na kain. She neglected herself totally. Ano pa nga ba? Bakit pa ba niya aalagaan ang sarili niya? Wala rin naman siyang kwenta. Nahiga siya sa sofa na nasa kanyang opisina at doon ay nakatulog siya. Kinagabihan, Pare, umuwi na tayo. Lasing ka na. anyaya ni Tyrone kay Norman. Iwan mo na lang ako dito. Hindi pwede. Halika na. Ayaw sana niya. Pero nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jackie. Sa kanya naalalang ilang araw na siyang hindi dumadalaw. Sige. Wala sa loob niyang sabi, saka itinungga ang huling kupitan ng whiskey. Naghiwalay sila ni Tyrone paglabas ng bar. Dumiretso si Norman sa apartment ni Jackie. Lasing ka? Hindi ba obvious? Tinatanong mo pa? Bakit ka naglasing? Kasalanan mo to eh. Kung ano-anong sinabi mo kay Arian. Ano? Sinong Arian? Kapatid mo lang naman ang nakausap ko. Hindi ko yun kapatid. Wala akong kapatid. Alam mo ba kung sino yun, ha? Si Arian yun. Ang asawa ko. Hindi ko naman alam. Naman pala eh. Sana hindi kung ano-anong pinagsasasabi mo sa kanya. Galit na galit sa akin ang asawa ko. At hindi ko alam kung paano ko siya paamuhin. O kung mapapatawad pa niya ako. At ang masakit pa, nakikipaghiwalay na siya sa akin. Oh, ayaw mo ba nun? Pwede tayong maging isang pamilya. Pwede mo akong pakasalan. What the hell are you talking about? Alam mo, lasing ka lang. Itulog mo muna yan. Uuwi ako sa asawa ko. Hindi ako matutulog dito. Alis na ako. Alagaan mo yung baby sa tiyan mo. Ani Norman, tsaka humagbang palabas. Nang nagsara ang pinto. Girl, may chance na pakasalan ka niya. Ani ng isang babaeng lumabas mula sa kwarto. Shh! Baka nariyan pa yun, marinig ka niya. Nakaalis na. Wendy, ano sa tingin mo? Naku girl, chance mo na para makajackpot. Hindi lang basta simpleng taong tatay ng baby na dinadala mo. Pero may kasunduan. Naku girl, madali na lang yan. Paano? Kasi parang ayokong ibigay itong baby. Then siguraduhin mo na mauwi sa kasalan ang kasunduan. Kundi wala, babalik ka sa dati. Tapos malalaman pa nilang nanganak ka. Baka wala nang patunguhan ng buhay mo. Babalik na naman tayo sa dati. Pero hindi na pwede doon ang nanganak na. Kung hindi ka pakakasalan, gagawan natin ng paraan. Anong ibig mong sabihin? Sinabi nito ang naisip na plano. Kung sakaling hindi pumayag si Norman sa pakikipaghiwalay ni Arian. Yun, kaya habang maaga pa, siguruhin mo para magawan natin ng paraan habang maaga pa. Sige. Huli na ba para magkaaminan? At ano ang pinaplano ng dalawang babae?
Abangan ang karugtong.